Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre ito, antok na ako. So, yon. Paano naman kasi wala pa akong tulog masyado, guys. Kagabi, nagpunta kami ng misa sa simbahan doon sa Ruam Rudi. Kung saan ako nagsisimba. So, yon. So, maaga kami nakarating doon. Mga 10 pa lang nandun kami. Tapos, ang mass ay 11, tapos natapos ng 12. Syempre, yung natapos ng 12, hindi naman yung porque tapos na ng 12, ay tapos na. So, yun. So, syempre, kanta-kantahan pa doon, nag-stay pa konti, nagdasal pa. Tapos, syempre, naglakad kami sa kanto. Ayun, so grabe. Ramdam ko talaga yung lamig ng simoy ng hangin. At ang pinakamasaya dito, syempre, yung ramdam mo talaga yung silent night, yung holy night. Ayun, naramdaman ko siya kahapon. Sobrang winner. Kaya lang nakakaloka lang yung pag-uwi namin. Ang saya na sana eh. Masaya yung papunta doon. Yung pauwi, nakakaloka. Kasi tinaga kami ng yung sinakyan namin sasakyan. Tinaga kami ng bonggang-bongga sa tollway. Ang binayad namin sa kanya, nasa 300 plus baht ha. So, equivalent yun ng mga 500 pesos. Tapos, pagdating naman doon sa pagdating yung pabalik, yung mga tollway niya, ang dami niyang tollway na dinaanan. Paano naman kasi naligaw siya? Kaya ang init ng ulo ko sa kanya. Yung alam mo yun, naiirita ako sa mga driver na iniikot-ikot ka. Kaya ka nga nagtitipid kaya ka nga markela sa kanila para ma-fix yung babayaran mo. Yun naman pala, sobra-sobra pa doon sa estimate mo. So, yon. So, naloka ako noon. So, yon. Ang dami din naman nagsimba kagahapon. Tapos yon. So, nakatulog na ako kagabi, mga past 2 na ng madaling araw. Tapos, nagising ako ng mga 4 or 5. Ganon, guys. Ganon kahirap. Di ba? Anyway, so, syempre, tuloy lang buhay. So, malapit na ang bakasyon. Syempre, 2 araw na lang ang titiisin namin sa pasok namin. Tapos na. So, bukas, actually, kanina wala kami celebration ng New Year kasi, ng Christmas. Kasi minove nga namin ng 27. So, walang naganap na eksena. So, okay lang ako doon kasi para tuloy-tuloy na yung So, 27 ng umaga, Christmas party namin. Tapos sa evening naman, ayun. So, sa afternoon naman, New Year's party ng mga bata. Kaya, ayun, feeling ko mag-i-enjoy talaga yung mga estudyante namin ng bonggang-bongga. So, yan. Bukod doon, hay nako, syempre, bukas naman ng gabi, ang ang New Year's party na namin, 26. Kaya puyatan to. Party kami nung evening, tapos kinabukasan, ayan, mag-ano ng mga bata. So, yon na gano'n ang magiging eksena. Hay nako. Pero sabi ko nga, after ng Friday, ayun na, saya na kasi bakasyon na. Diba? Magla-live na ang Mama Sam ninyo ng bonggang-bongga. So, yan! Ay, nako, sana kayo din naging masaya ang Pasko ninyo. Syempre, ako, matagal naman na ako dito sa Thailand. At ganito naman talaga yung Pasko. Tahimik lang kasi 2 lang naman kami ni Nuo, di ba? So, yon. So, sa New Year, hindi ko pa alam kung ano yung plan ko. Pero, syempre, maglalagay ako ng maraming prutas, tapos magluluto ako ng mga ilan-ilan food. And then, ayun, may plano akong lumabas kami ni Nuo at yon. Parang, syempre, manood ng movie, ganon. So, yon. So, plano ko manood ng movie sa Saturday. Hindi ko alam kung pwede na ako magpamasahe. Pero kasi it's almost, magwa 1 month na, di ba? 3 weeks na naoperahan yung mata ko. Ang dami kong chika, kakaloka. Anyway, so ito. So, may nagtatanong, may nagsasabi kasi. Sabi niya sa akin kung mukha daw bang nakarma ang Indonesia dahil hindi nila nakuha yung inaasahan nilang corona. Actually,
Yes. Yung Puteri Indonesia, malaki yung expectation niya doon sa pageant ng ng Miss Charm na makukuha nila yung corona. Kasi naging easy sa kanila yung supranational. Naging easy sa kanila yung Miss Cosmo. Tapos yung Miss Charm, ayun, top 5 sila. Eh, ang target nila ay mag-ano sila, Grand Slam. Kasi yung Miss International nila, kinukonsider na nila yan na fourth runner-up. Ganon. Yung kinukonsider na nilang corona kasi may coronang suot. Di ba? So, yon. So, si Tata sa interview niya, ang sabi niya, naloka daw siya at nasad. Oo, kasi nga, hindi nanalo nga yung panlaban nila sa Miss Charm. Di ba nagpunta siya doon sa Miss Charm? Hindi siya na-recognize na as a beauty queen talaga ng Cosmo. As in, nandoon siya bilang audience, ay VIP audience, but not to the point na parang nabigyan siya ng eksena sa Miss Charm. Di ba? So, kinabog pa yung mga yung mga beauty queens natin na katulad ni si Angeline, di ba, na host, kinabog niya itong si Cosmo. Ganon. And then, ayun, ang nakakaloka. Yung natapos na yung pageant, nagkaroon siya ng live. Tapos doon sa live niya, ang sabi niya, sobrang sad niya. Kasi nga, hindi nanalo yung pambato nila. Naging top 5 lang. Oo. Pero kasi syempre, ang gusto niya sana maging title. Ganon. Kasi nga naman, pag naging title, so mangyayari na doon ay magiging Grand Slam ang Puteri Indonesia ngayong taon na to para sa kanilang goal na corona. Tapos sabi niya sobrang sad daw nung naramdaman niya, as in talaga daw sad. Ako, masasabi ko naman at least naramdaman mo kung paano yung feeling na niligwa kayo, 'di ba? So yon. So naramdaman niya ng mga Pinoy noong panahon ni Atisa Manalo, pat queen ka, eh di go lang, buti nga kayo nakarating sa top 5 eh, yung ginawa nila sa Pilipinas talagang mas matindi, di ba? Na talagang hindi pumasok sa top 10. Oo, yung mga kandidata natin, si Atisa Manalo lang ang pumasok sa top 10. Tapos yung dalawa, si Kurt, saka si hanggang top 20 lang. Kumbaga, parang kung iisipin mo, masakit, 'di ba? Kasi talagang itong mga kandidatong 'to, hindi 'to basta-basta lang na magiging reyna lang na, alam mo 'yon. Kumbaga parang may mga sinabi din at talagang masasabi ko naman magaganda at gwapo. So 'yon, so naramdaman niya, sobrang lungkot, sabi ni Miss Cosmo, sobrang lungkot daw niya kasi nga hindi nga nanalo tong pambato nila. Ay, ang sagot ko naman diyan ay karma. So, yon. So, at least naramdaman ninyo kung paano masaktan. Naramdaman ninyo kung gaano ka bigat. Oo. Eh, kasi di ba parang ang taas ng expectation nila, title holders talaga. Pero kung ang Indonesia, nag-stick lang sila doon sa, halimbawa, ang gusto lang nilang corona ay, posisyon ay runners-up. Eh, di masaya sila kasi nakarating sila doon. Eh ngayon, hindi nila nakuha yung corona. So, ang taas ng expectation nila. Eh, talagang disappointment talaga yung mararamdaman nila. Di ba? Na naramdaman ng mga Pinoy sa mga pinaggagawa ng mga Vietnamese na ilaglag sa semifinals. Charot, sinisi, no? So, yon. Anyway, so ang masasabi ko lang ay ganyan talaga, weather lang yan. Hindi lahat ay para sa inyo. Huwag masyadong maging kampante na maganda kayo kasi ang totoo ay hindi. Charot! So, yan. Anyway, so naloka lang ako doon sa reaction ni Tata na sobrang lungkot daw siya. So at least naramdaman niya na kung paano malungkot. Lalo na kung ine-expect mong kayang manalo ng kandidata na inilalaban mo. Diba? So yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo na karma nga ba talaga ang Puteri Indonesia sa mga pinaggagawa nilang eksena? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Samsung TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like
like, and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Merry Christmas po sa atin lahat ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.